Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So ngayon nga sa MVP race ay walang duda na naunguna pa din si Nikola Jokic. Halimaw na stats nga ang pinapakita niya every game. Ang number 2 spot nga ay debate pa sa pagitan ni Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo at Jason Tatum. Ganun pa man ay mukhang ayaw na nga ng media na ibigay pa kay Jokic ang MVP, kaya naman ginagawa nilang lahat upang mapunta ito kay SGA, making a narrative na siya ang MVP sa season na ito. At this yan ay base nga sa ESPN analysts at mga hosts. Ang mga sikat na sport media outlets din na tulad ng Bleacher Report ay gumagawa ng post na kinukumpara ito sa MVP season ni Michael Jordan, kahit na sobrang layo nga nito, with a caption na Shai is putting up similar numbers kay Jordan noong 87-88 season. Fan nga ako ni SGA at walang duda na isa siya sa mga future ng liga na ito. Ganun pa man, malaki nga ang pinagkaiba ng 31 points at 35 points per game at 3.2 steals per game at 2.1 steals per game. Mas pwede mo pa nga ihalin tulad ang 34.4 points si Luka Doncic, dahil bagamat angat pa din nga ang 35 points per game ni Jordan dito, malaki naman ang agwat ni Luka sa rebounds and assists. Isa pang post ay ginawa nga ng hoopsite.com kung saan si SGA daw ang statistically best player in the world ngayon. Hindi nga nalalayo ngayon ang ginagawa ng mga media sa ginawa nila last season kay Joel Embiid. So titingnan nga natin kung madadala ba ng media ang MVP voting. As of now ay nag-average si SGA ng 31.2 points, 5.6 rebounds, and 6.5 assists per game on 54.8% shooting sa field. MVP numbers nga yan kung sa ibang taon, ngunit halimaw din nga ng mga stats ang pinapakita nila Doncic at Jokic, kaya naman magiging mahirap nga para kay SGA na manalo ng MVP award ngayong season. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang nakuha naman ng Lakers ang overtime win laban sa Wizards sa score na 134-131, 40 points, 15 rebounds, 4 assists and 3 blocks si AD, 31 points, 9 assists si LeBron at 22.6 rebounds, 5 assists si D'Lo. Habang di naman naging sapat ang 34.7 assists si Jordan Poole, 23 points si Marvin Bagley, 20 points, 10 rebounds si Kuzma at 15 points, 15 rebounds si Deni Avdija. Kung pagbabasihan nga natin ang NBA official stats ngayon ay kailangan pa ni LeBron na gumawa ng 9 points upang maabot ang 40,000 total career points na milestone. Ngunit ang totoo nga nito ay higit na sa 40,000 points na nagawa ni LeBron bago pa man mag-umpisa ang game na ito. Sadyang hindi lang nga nilista ng NBA ang 24 points na ginawa niya sa in-season tournament finals laban sa Pacers at ang mga nagawa niyang punto sa play-in tournament. Bago pa lang nga mag-umpisa ang game laban sa Wizards ay meron na siyang 40,024 total points kung kasamang in-season tournament finals at play-in games. Ganun pa man ay may pagkakataon nga siyang makuha ang record na ito laban sa Denver Nuggets next game.